kung saan pumatae, and then naglalaro doon, tapos hindi naghuhugas ng kamay, kumakain. Asan na yung dumi? Nandun na sa tiyan. Kaya nagkakaroon ng diarrhea o iba't iba pang mga sakit. And inadequate healthcare. Ano naman yung inadequate healthcare? So, yung iba naman, like malayo. Malayo yung mga hospital, malayo yung RHU, malayo yung clinic, o yung mga health center. Kaya, imbis na pag may sakit, yung bata, okay lang yan. Huwag na lang ipunta doon kasi malayo, walang pera. So, kaya, lumalala yung sakit na nagiging cause ng malnutrition. And yung pang-lima naman is poor nutrition during pregnancy. Sa pagbubuntis pa lang po is hindi na healthy, hindi na tama yung kinakain, hindi nag-vitamins D, hindi nag-folic or nag-iron. Kaya yung bata apektado sa pagbubuntis pa lang. And sunod naman is giving birth at close intervals. Sino yung dito? Big family. Opo. So yung sa panganganak, importante po kaya sa week 8, magtuturo kami ng family planning. Yung interval o yung agwat ng pagbubuntis, mas maganda na at least pinakamababa na yun, mga 2 years. 2 to 3 years yung agwat. Bakit? Kung pwede mo na magbuntis ka tapos panganak. Siyempre, apektado yung pangangatawan ng nanay, kakapanganak pa lang, buntis na agad. Tapos, apektado din yung bata. Kaya, mas maganda na magpaplano sa pagpapamilya o sa pagpapanganak. And sunod naman is, hindi pagpapadode o pagpapasuso sa mga kabataan, lalong-lalo na yung kapapanganak pa lang hanggang ilang months? 6 months. So, 0 to 6 months, ini-encourage natin yung mga nanay na magpabebe, which is yung tinatawag ni Ate na exclusive breastfeeding. Kung maaari, yung iba kasi man pinagtatrabaho, kung maaari lang, kung kaya naman, pwede na, kung wala talagang choice, nagbabattle-feed, pero kung nandyan ka lang naman din, tapos kaya mo magpabebe, is yun yung gagawin mo, from 0 to 6 months. Kasi pag 6 months above na, pwede nilang pakainin, pero hindi lahat ng pagkain. Okay, so nagtuturo tayo ng complementary feeding. Ano yung mga magandang pagkain sa mga kabata, sa mga infants, yung 6 months, hanggang pataas. And sunod, poor infant feeding. Pagtugtog na ng 6 months, pataas, hindi pinapakain rin ng mga healthy. Ano yung pinapakain? Minsan, ano yung tawag dito sa yung andun yung tawag. Sa amin kasi may lamok, may lamok din, oo. Yung sa pera. So yung ginagawa, nilalagyan ng asukal yung tubig, tapos yun yung pinapainom o pinapadodok, which is hindi healthy. Kaya apektado yung nutrition or yung panganganak ng bata. So ano naman yung gagawin natin? Tignan na natin yung rason bakit nagkakaroon ng malnutrition. Ano naman yung sunod na gagawin? So, may paninda pa ba na puso mali? Ang wala na. Simple na yung pinakamababa na yung, 5 pesos na yung pinakamababang hinihingi. Pambili ng ano? Okay lang po. Nakatanong po kasi ako yung nakakaliyan naman. Sunod naman is, para ano yung gagawin natin para maiwasan ang malnutrition? Sunod is, para maiwasan paano magiging malinis yung tubig na hindi tayo sigurado na malinis. Ang isa doon, alam niyo na yung sige na magluto. Ano yung pagkakalutin mo? Hinihingi
week na sa ta. Katong ni natin last week. Lagon sa ta. Ha? Ha? Lagon sa ta? Lagi mo palay kung tumaping. Kunya. Saman. Attendance, ha? Attendance. Ang daon. Sige, humana team 1. Wala. Sige pa, sige, humana lang na. Kamu, wapa? Nangyawala lang eh. Ha? Sige, wala. Sige. Kini siya tatlin. Dito.